Galit na sumugod sa basement ng isang condominium sa Taguig City ang may-ari ng isang car rental business. Inabutan nilang binabakla sa ibang parte ng bagong biling SUV. Kabilang sa mga tinanggalang nilagay na GPS device. Ayon sa mag-asawang may-ari ng SUV, September 26 pa nang huling inarkila ang sasakyan. 2 araw lang dapat ang kontrata. Pero sa ikatlong araw, hindi na sumasagutan ng hiram nito. Hindi kami makatulog, ma'am. Talagang po kaming walang tulog talaga at pabalik-balik nga po doon sa Taguig, sa Navotas. Isang gusali sa Taguig ang pinakahuling lugar na namonitor ng GPS tracker. Ayon sa Taguig Police, laking tulong ang mga GPS trackers dahil kahit nabaklasan ng mga suspect ang 2 GPS trackers dito, natuntun pa rin nila ang lokasyon nitong sasakyan sa tulong ng mga naiwang GPS trackers. Inikutan ng mag-asawang biktima ang mga lugar malapit sa huling monitoring ng GPS. Inalerto nila ang mga security sa hinahanap na sasakyan. Nakatanggap din sila ng tip na namataan ang hinahanap na SUV sa basement 4 ng gusali. Merong nagrurubing na gwardiya sa ilalim ng basement 4 ng isang tirahan doon. Kasi nilagay nila doon yung sasakyan para siguro hindi ma-detect ng GPS. Para maitago, para walang signal. Natiyak na may-ari na kanila nga ang sasakyan nang mabuksan ito gamit ang car remote key. Nadiskubre sa basement parking ang nagkalat na iba-ibang parte ng sasakyan. Pinalitan na ang orihinal na plaka. Tinanggal na rin ang conduction sticker. Dinakip na may-ari ng sasakyan at mga kasama nilang security ang 3 lalaki na inabutan sa basement. Mekaniko ang 2 at ang isa ay nagpakilalang Filipino-Chinese. Agad naman sila na i-turn over sa pulisya. Kontrata lang po kami mag-install ng ilaw, dashcam. Hanggang sa ngayon, di pa rin humaharap ang mismong umarkila sa SUV. Michael Andiza Lozada, I think much better na makipag-ugnayan ka sa amin kaysa naman sa mas masamang tao. Sinampa na sa piskalya kanina ang 3 suspect ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016, habang patuloy ang follow-up operation sa iba pang posibleng kasabwat. Z. Anambrosio, ABS-CBN News.